Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. O mga kuya ha, ayan, dahan-dahan lang sa pagmamaneho ha. Abay simula Lunes ay balik na uli ha, ang implementation ng NCAP. Ayan, no contact policy ng MMDA. Good morning sa mga taga Marinduque. Oy, Governor. Ayan, batingan natin si dating Supreme Court Justice Governor Presby Velasco at si Congressman Lord Alan Velasco. Gov. Kong, abay pakicheck nga naman ito ha. Kasi nagrereklamo po yung mga pasyenteng taga Marinduque na nandyan po sa mga yung ilang ospital dyan sa may Lucena. Kasi dyan po sila nagpapagamot eh. Ang sabi po ayan naman ay maniwala ha. Sabi itinigil na raw yung letter guarantee po ninyo doon sa mga pasyenteng taga Marinduque na nandyan sa Lucena. Hindi lang pinalad yung mag-ama, ganun na ang nangyari. Sabi po ng mga pasyente, so siguro baka naman sa tingin natin kay mabait itong si Governor Presby, ha? Si smiling face ito, ha? Ayan, si Lord pa, ayan. Ganda-ganda ng pangalan, Siguro hindi naman po gagawin yan, ayan. Kaya pakicheck po, Governor Presby, ayan, kung Lord Alan Velasco, dahil umaangal po yung mga pasyente natin taga Marinduque dyan sa Lucena. Yung letter guarantee daw po, ayan, bakit hindi pinalad yung mag-amang Velasco, hanggang ano pa sila? Hanggang ang termino po nila paglilingkod sa bayan hanggang noon time ng June 30. Damdaming Bayan. At speaking of letter guarantee, mga habigan, ha? Abay, pasalamatan din naman natin on behalf of DZRH Operation Tulong, ha? Abay, nagpapasalamat kay Senator Lito Lapid. Ayan, isama na rin natin si Senator Bong Malasakit Go, ha? Ayan, at itong si Kong Ador Plato ng Bulacan. Dahil ang sabi po sa Operation Tulong, ayan yung kanilang mga tinutulong mga pasyente natin dito, tuloy po ang kanilang letter guarantee. Ayan, pagtulong po sa mga kapuspalad nating mga pasyente na idinudulog dito po sa DZRH sa Operation Tulong. Ha? At ngayon palang summer, ayan, maraming salamat din po sa mga brethren natin at iba't ibang grupo na nag-donate po dito sa DZRH Operation Tulong. Yung may mga pa-golf tournament dyan, ha? May mga charity works dyan, katulad ng ayan, yung Manila Traveler, sina Fiscal Winnie Edad, abay sina Kuyang Willie Go, Willie Go tuloy, Alex Go, General Alex at saka Kuyang Willie Bonilla, ha? Ayan, kina Doka Mat, ha? Abay, nakakatuwa po mahabigan yung proceeds po ng kanilang bahagi ng proceeds ng kanilang mga golf tournament. Abay, ibinahagi po mahabigan dito sa DZRH Operation Tulong, ha? At sabi nga ni Kuyang Alcala, ayan, sabi niya yung sa Lanabal Masonic Lads,
Sabi, pwede raw bang gamitin yung logo ng DCRS Operation Tulong? Kasi yung kanilang fundraising daw, part nun idodonate sa DCRS Operation Tulong. Ginagawa din niya ng Katimugan Shrine Club. Sabi ko, anytime, all the time, ha? Basta kay Charity, ayan, basta kay Hope, ayan, basta kay Sandra, welcome na welcome yan. Daming Bayan. At siyempre, baka magtampoy iba, ha? Siyempre, nakatuwa din mahabigan yung mga nagdodonate ng maski malaki o maliit, welcome na welcome po. Siyempre, mas malaki. The most welcome yan. Ayan. Katulad na ni Mr. Anonymous na pag-golf-golf lang dyan sa Manila Golf, ha? Tisoy, ha? Pagka nagbe-birthday pa, last birthday niya, nag-donate ba naman 1 million sa Operation Tulong, ha? Ayan, maraming salamat po, bossing. Ayan, at siyempre yung, nag-roll call. Pasalamatan din natin ang, Sinamos Worshipful Romeo Momo, ha? At ang Construction Workers Solidarity, ayan, CWS, ayan. Mantangin po yung kinita nila ng pag-golf po, mabigan Nag-donate po sila ng 250 milyon dito po sa DCRH Operation Tulong. Ayan, mga brethren, at sa iba't ibang grupo dyan, maraming salamat po sa mga pagtulong. At alam po niya, mahabigan na itong pagdulog sa DCRH Operation Tulong. Reflection din po ito mahabigan sa serbisyo ng Department of Health, Apo Secretary Lucas Bersamin. Bakit kanyo, ha? Ayan. Kung maganda po, efficient ang health services ng ating gobyerno, ang Department of Health, siguro wala na pong hingi ng tulong sa amin dito sa DCRH Operation Tulong. Kaya dami modesty aside po, mahabigan. Magyabang lang po kami ng konti. Kaya siguro, dapat kasi siguro sa halip na umattend ng magarbong conference, ha? Diyan sa Geneva, Switzerland, ang mga 50, Diyos ko, Mr. President, good morning Malacanang, mga 50 mahigit, ha? Na mga secretary, undersecretary, assistant secretary, director ng Department of Health, pati appointment secretary, kasama rin sa conference, mabigan, doon sa Geneva, Switzerland. Andun pa po sila, ha? Hanggang May 29 po sila doon, ha? Mantangin po niya, mahabigan Swiss franc ang gastos dyan. Sagot ng gobyerno, Diyos ko. Ang palitan ng Swiss franc mahal pa sa euro money, ha? 67 pesos nga ba, Mr. Michael is my guy? Alupit, mahabigan, ha? Kaya siguro, Mr. President, baka yung Secretary ng Department of Health, baka pwede natin mong tanggalin, Mr. President, ha? Mas gusto ang pabiyahe-biyahe sa abroad. Twice, thrice a month? Saan ka nakita yan? The traveling guest cabinet member ng Marcos administration. Siguro, Mr. President, yung Secretary ng Department of Health, mas madalas pa yung kanyang biyahe sa abroad kaysa yung pagdalaw sa mga government hospitals. Ayan, PGH, East Avenue, San Lazaro, ayan, Jose Rizal Medical Center. Mas marami pa ang kanyang biyahe po, mabigyan kaysa pagpunta sa mga government hospitals. Kaya hindi niya nalalaman po, di nakikita po yung mga pasyente, ha, na nakakaawa po, Mr. President. Kaya siguro, total, sabi niyo, yung mga NPA sa inyong gabinete, aalisin niya na, ha? Isama na yung taga Department of Health, ha? At kung malapit naman sa iyo talaga, di ilipat nyo sa iba, ha? Ilagay nyo sa Department of Tourism. Ayan, total, ang gusto naman niya ay magbiyahe around the world. Around the world, I've searched for you. Sarap ng buhay. I travel on when hope was gone to keep a rendezvous. I knew somewhere, sometime, somehow, you'd look at me and I would see
the smile you're smiling now. Sarap sigurong bumiyahe sa abroad na walang gastos, ano po, ha? Pagkatapos, kasama pa si Mrs. Wow! Tapos, ang sagot niyan, taxpayers' money. Daming bayan. Good morning, Mr. President. Abay, ang sabi ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ha? Abay, makikialam na raw po siya maibigan sa pagtalakay sa budget next year, ha? Abay, makikialam na raw siya sa BICAM. Kaya lang, Mr. President, baka ako sa naman kayo ng meddling the affairs of Congress, ha? Huwag niya pakialaman, hanggang bito na lang kayo, Mr. President, okay, approve, ha? Ayan, trabaho ng Congress, hindi po trabaho ng Executive Department niya, Mr. President, ha? Pwede ba yun, Apo Lucas, yung presidente manonood, makikialam dun sa BICAM pag diniscuss ang budget, ha? O taga-review na lang, ha? Taga-approve o kaya ay veto. Daming bayan. Samantala, ang Pilipinas tinitingala sa paglaban. Aba, paglaban kanino, ha? Paglaban sa Pogo. Ayon sa PAOK, aba talaga. Kaya lang, anda pa rin pong mga Pogo, mahabigan, tsaka nakalungkot dito, ha? Ito yung trabaho ng Intel ito, CIDG, PNP, ayan. Nakalungkot po, mahabigan yung mga Pogo na andi dito ngayon, ha? Abay, mga Pinoy na ang nag-o-operate. Diyos ko po, ha? Alamin natin ang report mula kay RS number 14. Buti malang sana kung Pogo na maayos, ha? Alam naman natin na ginagawa ng Pogo, manloko, ha? Ayan, may mga love scam, hacking, Diyos ko po. RS number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ibinida ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na bilib ang ibang mga bansa sa naging aksyon ng Pilipinas para tuluyang mapatigil ang Pogo. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, hindi inasahan ng mga ito ang executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa total ban ng Pogo. Hindi kasi anya ganito katindi ang hakbang ng ibang mga bansa sa pagtugon sa operasyon ng Pogo. Sabi ni Cruz, kabilang sa mga bansang nakuha natin ang respeto ay ang Cambodia, Malaysia, Thailand at maging ang China. Ang biruan nga daw, yung dating problema ng Pilipinas ay problema naman nila ngayon dahil sa kanila lumipat ang mga ito. Sa katunayan, nagpupuntaan niya ang mga kinatawan ng mga bansang ito sa Pilipinas para personal na alamin kung paano ang ginawa natin sa mga dating Pogo, tiningnan ang mga naipasarang Pogo sites, kasama na rin ang pagresolba ng bansa sa mga insidente ng money laundering mula sa Pogo. Lakay? Sabagay, totoo yan, Miss Net. Pasalamat din tayo sa Presidente, ha? Noon, ang dating Pangulong Digong, dyan na mayagpag, ha? Kasi nang hinayang ang dating Pangulong Digong sa kikitain sa mga Pogo. Oo, yan ang rason ng dating Pangulong Digong, kaya ayaw ipatigil ang Pogo. Kaya lang, yung social cost naman, ha? Ayan, ito, ang daming kidnapping, ang daming krimen, ayan. Although na gumanda ating ekonomiya, lalo na mga nasa paligid ng dito sa may bandang entertainment city, ha? Abay, kaya lang yung mga krimen nangyari po nakalungkot. So talagang you have to bite the bullet, ika nga, ha? Kaya pasalamatin natin ating presidente. O kita nyo, ha? Abay, hanga pala ang ibang bansa sa kanya, ha? Ba't sa ibang bansa kasi, gusto kita, kaya lang hindi na iniisip kung ano epekto sa society. Ayan. So, kaya ang sabi nga daw ng ibang mga bansa, nagulat sila doon, hindi talaga nila inasahan na maglalabas ng EO si Presidente para sa total ban. Yan ang senyales kaya Mr. President, mako niyo yung 1/4 ng pagiging diktador ni Apo Perde. Hindi lang diktador, lang. Wag namang diktador masakit sa tenga. Authoritarian, ayan, para medyo subtle ng konti. Pero ganun din yun. Ayan, kailangan ni Mr. President, 3 years na naman po kayo ang narabi sa Malacanang. Abay, eto na, ha, huling punggol. Sabi nga natin, Mr. President, ha, abay, magpakitang gilas kayo at kailangan mag-iwang kayo, ayan, ng tatak bongbong
sa ating Marcos pamahalaan, Marcos the Junior. Ayan. Kailangan ni pagka ano yun, parang yung manadadaan dito sa Roas Boulevard. Yung ano yan, Cultural Center, gawa ni Marcos yan. Ayan, paggawa ni Imelda yan. Mga ganun ba? Ayan, di ba? San Juanico Bridge, di ba? Ayan, San Juanico Bridge, ha? Regalo ni Apo Perdi kay Imelda yan. Mga ganun ba? Wala pang nakitang ganyang tatak ng Marcos sa Junior Mislet. Kaya siguro, LRT1. Kita mo, buhay na buhay pa ang LRT1. Ayan, so mga ganun po. Aminado naman si Presidente Lakay, masyadong matagal talaga yung malalaking infrastruktura. Kaya ang katwiran niya na lang at least nasisimulan ngayon sa kanyang administrasyon. Naku, eto pa, yung subway tunnel, ha? Secretary Vince, anyari na, ha? Mukhang natiteng ka na naman, Mr. Secretary, ha? Ayan, sabi, partial operation pa naman daw bago matapos ang termino ng Pangulong Marcos, ha? Mukhang panaginip na lang yata yan. Sana matuloy. Ayan, siguro mga ganyan dapat matutukan. Di ba, Miss Let? Ayan. Tama, Lakay. At siyempre, yung binabanggit na yung mararamdaman na ginhawa ng ating mga kababayan kasi yun daw yung hindi napagtutuunang pansin. Tsaka yung Kadiwa Center, Mr. President, yan ang ibinibida ninyo ng zona ninyo. Diyos ko, asan yung makadiwa? Hindi po maramdaman, Mr. President. Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, wala pa sa Kadiwa. Sa ibang ano lang ha? Unahin siguro sa mga depressed areas, Mr. President. Ayan. At sa mga kadiwa, ha? Hindi sa Kampo Krami lang. Baka sabihin, mga pulis lang, anak ng Diyos. Dapat lahat. Ayan. Dapat sa mga palengke yan. Ayan. Siguro lang kailangan ay bilisan. Target naman talaga na madala sa buong bansa. Hindi pa nga lang ganun karami sa ngayon. Ayan. So, ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules, Miss Let? May bisita na kay si Presidente pero mamayang hapon pa ito, movie cast, and production crew ng The Last Resort na pelikula. Mukhang mag-shooting ito dito sa Pilipinas. The Last Resort? Kaninong pelikula yan? Kanino nga ba ito? Si Manang Aimee ba? Si Manang Donald Petrie ba yan? Donald Duck? Donald Petrie, tama yung pronunciation o kung ito nga iyon. The Last Resort. Akala ko parang Alameda in Malacanang, akala ko producer Aimee Marcos. Hindi pala. Tama ako, kung hindi ako nagkakamali, Lakay, mukhang ang producer nito ay Manny Pangilinan Lakay, executive producer. Ayan, ano ba yan? Joint venture na ba nila Manny Pangilinan at Don Ramon San Miguel Ang? RSA. O nga pala yung kanilang joint venture sa merger diyan sa mga expressways natin, mga tollways natin. Dapat mag-ayos na itong dalawa. MVP at bossing RSA. Ayan. So anyway, abangan natin yan, Miss Let. At pakisabi sa Malacanang, baka mamaya may press briefing kayo dyan. Yung mga miyembro ng mga opisyal ng Department of Health, ilan-ilan na lamang ang natira dyan sa Department of Health. Nandun lahat sa Geneva, Switzerland. Mahigit 50, Diyos ko. Ang natira na lang yata, ilang bang opisyal ang natira sa Department of Health? Ayan. Ang OIC daw si Yusek Ike o Mike Bravo. Ayan. Ilan na lang sila natira dyan, ha? Sabi daw next time ka na. Ayan, huwag ka nang sumama sa Geneva, Switzerland. Doon ka na lang sa Africa at Timbuktu. Yan ba yung Lakay? World Health Assembly? Yes, World Health Assembly. Ayan, kaya nagtatampo ilang opisyal, di sila nakasama doon sa mga 50, ha? Samantalang kasama pa si Mrs. at kasama pa yung appointment secretary. Ayan, so, yan ang hinaing ng ating mga taga-Department of Health ngayon. Mukhang may mga pangamba dyan, Lakay, kasi di ba ang US ay tama ba kumalas o kakalas na sa World Health Organization? Kaya ayan. Medyo sila
Eh, May mga challenges din. tayo nagyayabang. Wala naman tayo ipagyayabang. Ayan, magdodonate pa raw tayo ng $2 million doon. Diyos ko. Laki kasi nung mawawala dahil nga sa pagkalas ng US lakay, sila yung pinakamalaking contributor dyan. Ewan ko anong pambubol ang gagawin sa presidente dito ngayon dyan. Pagka in-explain, bakit ang dami-dami nyo? Ha? Anong ginagawa sa World Health Assembly na yan? Ayan, may pakinabang ba tayo dyan? Taxpayers money yan. Swiss franc pa ang gastos dyan. Ayan, at kung sino-sino isinama, Diyos ko, isang barangay. Anyway, Okay, so... kailangan ma-justify lakay. Kasi yung mga gantong assembly, importante rin naman, pero yung laki ng delegasyon, yun siguro yung kailangang maipaliwanag. At saka kung sino-sinong kasama dyan, ba't parating kasama ang misis? Anong role niya dyan? Appointment secretary? At kung ano-ano pa dyan, ha? Pati chief ng PhilHealth, si Doc Mercado, nandun din, ha? Anyway, marami. Ayan, mamaya ay pag kami oras ay papasadahan natin mga pangalan uli. Attendance Hindi ko tapos yung listahan mo, lakay. Nabasa ko na. Ayan, kaya lang maraming nagtatanong. Ayan, baka pwede basahin uli. Ayan, baka kakilala nila yung mga nandun sa Geneva, Switzerland. Hingi daw sila ng pasalubong na Swiss knife. Yun pala yun. Para mahinga ng pasalubong. Yes. Okay, maraming salamat, Miss Ulet. Okay nga, Rod. Good morning. Balik sa lakay. Daming bayan. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. Sandali lamang, Billy Boy. At dumako nga muna tayo sa Senado. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tuloy kahit mag-reconcile pa sila ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Senator J.B. Ejercito. Oo, nandyan na ha? Naka-file na. So, July 30 yan ang start na. Aris number 28. Raymond at Pangas, please come in. Raymond. Mayor, wala na daw magagawa ang Senado kundi ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito kahit pa may panawagan si Pangulong Bongbong Marcos na reconciliation sa pamilya Duterte. Paliwanag ni Ejercito, bahagi na ng ating proseso ng ating saligang batas ang impeachment na may responsibilidad ang Senado na dapat gampanan kaya't wala na silang magagawa kundi ito ay ituloy dahil dinala na nga ito sa kanila ng Kamara de Representantes. Alam ng senador na magdudulot ito ng hindi pagkakasundo ngunit bahagi ito ng tungkulin ng Senado. Si Senador JB ay isa sa mga senador na noong una pa lamang ay nananawagan nito na huwag nang ituloy ang impeachment dahil lalo lamang itong magbubunga ng divisiveness sa ating mga kababayan at mas mabuting pagtuunan na lamang ng pansin ang mas mahalagang bagay na kailangan ng ating mga kababayan. Doon sa naunang schedule na binanggit ni Senate President Francis C. Escudero ay magkukonvene yung Senado bilang impeachment court sa June 3. Manunumpa na yung mga senador bilang mga hukom, suot yung ipinatahi nilang robe na kahit merong dalawa na hindi tinanggap. Babasahin ng prosecution panel ng Kamara mula sa Kamara yung articles of impeachment bago maglabas ng somo ng Senado para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo laban sa kaniya. Raymond, TRH28, Mayor. Ano nga palang role yung mga neophyte senators dyan? Siyempre, first time na maka-witness sila ng actual na impeachment trial. Si Senator-elect Camille Villar, ayan, Erwin Tulfo, ayan, sino ba mga neophytes dyan? Ayan, Mandante Marcoleta. Magaling abogado yan. Ayan, siguro hindi na dapat turuan si Senator Marcoleta. Ayan, aral yan kay Jenso Barriaga. Ayan, oo. So, ano magiging role nila sa impeachment? Well, yung mga neophyte senators ay matitikman nila yung proseso ng impeachment pag nagsimula yan na yung impeachment trial mismo sa buwan ng Hulyo, Mayor, dahil yung kahit na formally mabubuksan yung impeachment sa itong Hunyo, itong last 2 weeks ng ang sesyon ng Senado,
kumbaga parang preliminary lang naman yon at yung formal trial sa July pa mangyayari pagpasok na ng mga bagong miyembro ng Senado, Mayor. So dito natin makikita itong mga binabanggit mong mga neophyte members ng Senado. Lalo siguro si Senator Erwin at Tulfo tsaka Camille Villar, kailangan nila ng mga abogado kasi non-lawyers naman sila. Ayan, kailangan ni legal team. Di kahit man yung mga nakaupong senador, Mayor, inaamin nila na kailangan nilang magkonsulta sa mga abogado tunggil doon sa proseso ng impeachment dahil kahit na titignan natin ay medyo matagal-tagal na rin yung nangyaring impeachment laban na nakumpleto laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Ay, pinaalam mo si Chief Justice Chief Justice Renato Corona, ha? Ayan ay ang lawyer pa niya ni si ngayon Supreme Court Associate Justice Idol Maida sa Marquez. Ayan, sabi sa impeachment trial ni BP Sara, ha? Abangan, baka bumaha din ng PDAF. Ayan. Ayun na nga. Pero itong medyo interesting din talaga, Mayor, dahil kahit titignan natin, yung ngayong tinatanong namin kay Senator Batoca de la Rosa kahapon nung nakakausap namin sa Tinepo, doon sa Senate Media, kung ang sabi niya kumbaga yun daw Duterte block sa Senado ay hindi na pwede nilang hindi nila pwedeng pansinin dahil isang malaking grupo na ito. Initially 5 na sila na binanggit niya. Ini-expect pa nila na bagamat wala pang formal na pag-uusap ay madadagdagan pa sila. Binanggit niya si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator-elect Dante Marcoleta at si Senator Amy Marcos na kanilang nagpahayag na ng interes na makasama na doon sa kanilang bloke sa Senado. Ayan, maraming naabang dito kay kay Senator Robin Padilla kung paano mag-interpellate, paano magtanong. Ayan. Sana wag na raw sana Mayor, iniintay pa daw nilang sana habang iniintay nilang umuwi dahil nasa abroad pa ito at pag bumalik siya saka sila magmi-meeting itong grupong ito. Ayan, sana daw pagka nakarob na siya wag na magsusuklay-suklay pa ng bigote. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Marami pa nga nasa bakasyon, ha? At yung pati yung mga nanalo, nasa si di ba babalik si Mayor Drug Lord, ayan, si Kevin Espinosa, ha? Kung magpapa-interview, gusto natin malaman kung paano gagawing kampanya para linisin, ha? Manumbalik ang peace and order dun sa Alvera Leyte. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Giselle Ricafort, standby. Juna Dimakuta, oras Chief Justice Alex Jasmundo. Bilis naman ng oras. Alas 8:40. Ang oras na yan ay Bayan. Oras Sister L. It's 8:45 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin. Magandang umaga Pilipinas at just maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na sa mga taga Jubillar, Albay. May bayan na Lakay, Jubillar, Albay. Mga babalakang kumandidato dyan. Hindi naman Lakay. Vice Mayor na ako ng Star City. So ibababa ko pa ba? Mamaya nagbabalakang tumakbong mayor sa Jubillar. Ayan. Yes, Jubillar. Jubillar Albay. Sa ikatlong distrito yan, Lakay ng Albay. Sige, basta sumama ka doon sa grupo ni Berol
Municipal Governor Noel Rosal. Ayan. Kung meron siyang Rosal, ikaw naman may rosas sa dibdib. Ayan. Rosas ba yan? Hindi ko nga alam ng lakay kung ano to eh. Kung ano-ano na lang yung binibili Gumamela ko yata yan. Kalachuchi. Kalachuchi. Sandali lamang, June, di ba kutak? Umuulan pa ba ng basa dyan sa Maguindanao? Ay, lakay, may malawakang pagbaha dyan. Ayan. Sandali lamang, June, di makutak. Report nga mula kay Giselle. Eto muna ang US o ang Amerika nag-donate ng solar-powered mobile energy units para sa mga liblib na lugar dyan sa Palawan. RH15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle? Sister L, lakay nag-donate ang United States Agency for International Development ng 3 mobile energy system sa National Power Corporation. Ayon sa Department of Energy, paiilawin nito ang mga liblib na lugar sa Palawan na hindi pa rin konektado sa main grid at para na rin sa panahon ng kalamidad. Nasa ilalim ng Energy Secure Philippines Program, pinitiyak ng mga mobile system na ang mga pagkaantala sa kuryente hindi na raw makapipinsala pa sa mga pinaka-vulnerableng komunidad. Isa sa ang mobile system sa mga microgrid na pinangangasiwaan ng NPC, taglay ang 9.18 kilowatts ng solar panel at battery capacity ng hanggang 70 kilowatt-hours sapat para mapailawan ang 10 kabahayan kada araw. Kaya raw na suportahan ng isang mobile energy system sa loob ng 1 linggo ang isang disaster response team, kayang pagganahin ang satellite internet, 5 computer, 10 mobile phone, 10 two-way radio at 2 electric fan. Pinangunahan yung ceremonial handover nila Energy Secretary Rafael Lutilla at US Ambassador Mary Kay Carson. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, sino yung secretary? Lakay si Secretary Rafael Lutilla. Nandiyan pa ba sa Department of Energy? Yes. Ngayon ko na narinig ko lang ang pangalan niya. Nasa Department of Energy pala. Laging kinakalimutan nila kayong pangalan niya Ayan. Lakay, parang madalas mong itanong sa akin kung sino yung Secretary ng Energy Department. Abay, sinabi lang ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-review ang performance ng mga cabinet members, mga government officials. Nagparamdam na ang Secretary Lutilla. Ayan. Abay, alam mo, nga pala, may isisete, may mamarites ko lang sa'yo. Sabagay, hindi marites to, marikon lang, Gisela. Alam mo ba na may kilala kami ni Sister L, nagtatrabaho sa Department of Energy? Abay, nagpapahanap na ibang trabaho. Ala daw ginagawa sa Department of Energy dun sa kanilang opisina. Ayo, kilala ko lakay. Alang magkaano sila, magka-connect yung ahensya na yun. Ganun ba? Ay, hindi sa DOE lakay, yung isa pa. Ganun. Basta taga-Department of Energy. Basta may kinalaman sa kuryente. Ayan, kilala namin to ni Sister L. Sabi niya. Gusto niya, ayaw niya ng walang ginagawa action na girl ito Gusto, sanay siya sa action. May sabi ginagawa. Niya, nakakantok naman. Sa isang araw, kayang tapusin yung trabaho. At siya pa naghahanap ng trabaho. Ganyan po ka-efficient ang Department of Energy na hawak ni Secretary Lutilla, Miss Giselle. Ayan. Para alam din ng mga taga-Malacanang na nakamonitor sa atin. Ayan. Kasi may kakilala tayo. Ganyan po. Ayan. Naku, Diyos ko, siguro kung talagang honest to goodness na gagawin ni Apo Presenta yan, Apo Lucas, abay maraming nenervyos. Mag-sample kasi tagal-tagal. Kapag siguro lang kayo may nasampulan Oo, katulad nung the most traveling guest secretary na mas marami pa ang biyahe sa abroad kaysa pagdalaw sa mga government hospitals. Dapat ilagay sa tourism yun. Hindi sa DOH. Di ba, Yusek Bravo? Ayan. Si Yusek Bravo yan ang caretaker sa DOH ngayon. Siya pa ang naiwan doon lakay. Di ba, papadala sa Africa ito. Tsaka Timbuktu. Okay nga, Rod. Maraming salamat. Saan yan, Giselle, ulit? Saan ginawa yan? Anong lugar yan?
Sa may Palawan ito. Ay, oo nga pala, Palawan. Okay. Para sa Palawan. Ay laki malalaan natin yung binabanggit mo kung kanya-kanya na kasing kitang gilas ngayon yung mga government official dahil nga sinusuri na sinasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang performance. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Sa bagay, kunada nga rod Apo Presidente, ayan, huli man daw at magaling na ihahabol pa rin. Ayan, sana when it rains, it pours with blessings. Yes, sana ganun. Alamin nga natin, report mo lang kay Jun Di Makutak. Ito naman lakay ang nakakalungkot kasi walang bagyo. Pero 2 probinsya dyan sa Maguindanao ang nakararanas ng pagbaha at higit sa 6,000 pamilya ang apektado. Alamin natin ang sitwasyon dyan mula kay RH19, Jun Di Makutak. Jun? Yes, tama kayo, Officer L and Mayor Lakay. Patuloy na nangangalasa itong Intertropical Convergence Zone, itong ITCC. Ito sa Mindanao, kabilang ng ilang bahagi ng Barm Region na nakaranas na gabiwang na tubig baha kagabi. May reported case din ng bugong na lamang ng bahay ang nakikita. At ikulang binabaha ang kabayan ng Sharif Saidona, Mustafa, Pagatin, Dato Salibo, Dato Abdullah Sanki, Sharif Agwak, Dato Saulian Patuan, Mama Sapano, Dato Anggal at Dato Odin. Inula naman ang text message ang cellphone number ni Barm Chief Abdul Rauf Sani Gambal Makakwa at agad itong naglabas ng direktiba para sa padalang tulong ang kapag-deploy ng mga rescue teams sa kipag-ugnayan sa mga MDRRMOs. Naka-standby na rin ang BARM Ready, BFP, Special Rescue Force at military contacts para tumulong sa operasyon at nabigay na rin ng relief packs sa mga apektadong pamilya. Sa ulat naman ni OCD BARM Regional Director Joel Mamon, nagsagawa na rin sila ng area survey kahapon o kamakalawa sa Maguindanao del Sur at pinatayan nasa 6,023 pamilya o nasa 30,115 individuals ang apektado ng panibagong baha na ito sa Mindanao. Nakarating din sa atin ang sitwasyon, Mayor and Sister L, na itong ating mga kababayan sa bahagi ng Barangay Bagumbong sa bayan ng Mama Sapano ay pahirapan ang paglabas dahil sinira ng baha ang kahoy na tulay na siyang entry-exit ng mga residente sa naturang barangay. Malawak din na naging kasiraan sa mga pananim sa mga apektado ng baha sa Maguindanao provinces at sa mga karatig na puok. Yan ang ating follow-up update. Jun, yung ano yung lake dyan? Ligwasan Mars ba ang tawag dyan? Umapaw ba sa tubig yan? Opo, Mayor. Ito yung Ligwasan Mars na kung saan napapalibutan ito ng iba't ibang mga bayan-bayan. At umaapaw nga talaga yung tubig sa panahong ito. Matagal na itong problema na kahit walang ulan dito sa bahaging sa ibaba, pag may ulan doon sa may bukid noon o sa may Sarangani province, papunta ng Ligawasan Mars. Catch Basin. Opo. Ito yung dahilan. Okay. So, paano yung mga tilapia natin dyan? Yes, Mayor. Sarap ng tilapia dyan, di ba? Yes, Mayor. Ang daming mga dalag dito. Haluan. Dalag? Opo. Saka yung mga tilapia, pupuyo, ano pa ito? Yung gurami. Ito yung mga native foods dito na makikita sa Ligwasan Marsh. Ayan. Sa ngayon, John, habang nagre-report ka, malakas ba ang ulan o wala na? Wala nang ulan, Mayor. Sir, kahapon, kagabi, ay talagang halos magdamag yung ulan. Wow. Na naramdaman, bumuhok halos buong Central Mindanao. At malakas yung ulan. Anong probinsya ang affected, June, bukod sa Maguindanao? Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, at itong mga katigbayan ng Sur, itong special geographic area, meron din sa bahagi ng Cotabato Province, at dito bahagi sa may bahaging Lanao, Lanao Sur. Okay, so, nga Rud. Nakakaranas ng baha ngayon na yun. Okay, maraming salamat, June Di Makutak. Para sa Damdaning Bayan, RH19, June Di Makutak, Bisa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Di Makutak, ha? Abay, bunga pa yung ligwasan na March, ha? Talaga na kayong panahon ngayon, yung mga
lugar na dating hindi binabaha. Oo. Ngayon binabaha na. Ay, Tsaka sinabi mo. mainit sa ibang area ng Pilipinas, pero yung ibang lugar katulad ng Maguindanao, binabaha. Baliktad ng panahon ngayon. Dati ang Mindanao hindi Oo, binabagyo, wala binaba. yan lakay Ngayon, di ba? oo. Ngayon, madalas silang bahain. Oo, sinabi mo. Sandali lamang, Edwin Duque man ng Milky Rigunan. Aba, mga drivers ng jeep, hatid ang opinion sa muling pagbabalik ng no contact apprehension policy. Lakay, kung ikaw ang tatanungin, are you in favor or ako not? pabor. Ako pabor din, Lakay. ayan. Alam mo, kanina, Lakay, muntik akong makabangga. Bakit na naman? Syempre, ang kasunod ko ay jeep. Dito sa Lakay, pagtawid ng Bendia. boundary ng Pasay at Makati, yung dating PNR dyan, di ba? Bakit? Jeep ang nasusundan ko. Di, syempre, may sinusunod tayong space, di ba? Yung safe space na para hindi Kailangan kita ng gulong doon sa harapan mo. Yes, yung plate number niya, kitang-kita mo pa ng buo. Ay, nakakaloka, Lakay. May sumingit galing kanan. BYD, nakunan ko yung plate number nasa dashcam. Grabe, Lakay. Nagulat talaga ako. Buti mabagal na ako kasi in-anticipate ko nga na paakyat konti. Gumanon siya, Lakay. Diyos ko. Alam mo yung mura ko, siguro mga simula dito hanggang Mandaluyong. Yun lang kayang inaano natin. Dapat pati yung mga gano'n na sasampulan din. Lalo na kaya maraming namamatay, Lakay, sa mga kamoteng gano'n. Kulang sa SEMA. Baka naman na-jingle lang yun. Kaya, hindi, Lakay. Kasi pagdating sa unahan, nangupal din siya. Ganun ba? Sorry ka word. Nangupal din. Kamote nga. Alam mo, Lakay, hindi lang dapat sa motor yan sinasabi. Marami din naka 4 wheels ang kamote. Totoo yan. Pero malungkot ang ibang ang mahirap dito, yung mga operators ng jeep. Lakay. Dahil kung kamote yung driver niya. Kawawa sa damakmak na violation. Sa kanya nakarehistro yung sasakyan, yung jeep. Di sa kanya ang bagsak ng ng tawag nyon. Yung mga violation. May bayad kasi yan, di ba, Lakay? Totoo yan. Pinapadala sa bahay yan, sa address yan. Marami ako niyan . Lakay, wala na magpapahiram ng sasakyan ngayon. Ay, sinabi mo. Kasi di ba, madalas sinihiram yung sasakyan. Sa pamilya, hiraman. Ay, naku, sinabi mo. Pagkamote yung nanghiram sa'yo. Sa'yo ang bagsak niyan. Ikaw magbabayad ng multa. Ayan. At malungkot din yung ibang traffic enforcers, Miss Sister L. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam na rin silang extra income. Ayan. Bakit? Siyempre pagka nanguhuli sila. Mayroon naman daw, Lakay, yung nag-a-apply yung parang yung commission basis. Mayroon pa naman daw apprehension na person na physical apprehension Pero syempre, kung nagkataon na on-site yung enforcer. Pero siguro Chairman Don Artes makakatipid na ang MMDA ngayon. Ayan. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi na sila magbabayad ng overtime pay sa mga traffic enforcers na alauna na madaling araw nagta-traffic pa. Ayan. Habang nakatago sa poste. Alam mo, Lakay, totoo ka dyan, maraming yung mga rider na may mga nag-install na sila ng mga camera nila, nagbablog sila, mga motovlogger. Ganun ba? Sasabihin nila, dito mag-iingat kayo kasi mayroon dito nakatago. Alauna yung medyo na madaling araw, nagta-traffic pa. Madalas kumakita dito sa may paakyat ng Magallanes. Sa may Magallanes Village. Ayan. Yung pakanan ka ng Skyway. Ayan. Yes. Naku, ang sisipag dyan. Kasi maraming nangangamote doon, Lakay. Ayan, yung mga beating the red light ba? Ayan. Minsan alanganin yung traffic light doon. Doon sila sulok. Biglang susulpot yan. Nasampulan ka ba doon? Hindi naman. Kasi nakikita ko na. Sanay ka na, familiar ka sa area. Kaya't ingat na tayo doon pagdating usually naman, Lakay, masasampulan ka pag di ka familiar doon sa daan Tsaka nakakatakot, biglang tumatalon sa gitna. Masasakit sa amo. Yung biglang gaganon, di ba, Lakay? Ayan. Ayan, makakatipid sila sa overtime. Pinafile kaya nila yun? Samantala, standby Edwin Duque. Pasok natin. Sige, pasok mo na nga si Edwin Duque. Mga driver ng jeep, hati ang opinion sa muling pagbabalik ng no contact apprehension policy.
Mula kay, pero sandali Edwin, batiin ko muna happy birthday ito, nakikinig sa atin ha. Baka hindi magpainom to na emperador. Ayan, si Assistant Commissioner ng Bureau of Customs, Ascom Jetta Maronilla, happy birthday. Happy tayo birthday dyan. po. Abay, huwag kang mag-alala. Ayan, sagot na rin Apo Commissioner Bienvenido Rubio ang blowout mo dyan, dyan sa Bureau of Customs. Ayan, ngayon ba ang celebration o sa biyernes pa? Ayan. Happy birthday din kay former Senator Orly Mercado. Senator Orly, kumusta ka na? Ha? Happy birthday. Binabati ni Dr. Susie. Ayan. Susie Pineda Mercado. At happy birthday din kay Ateng Maria Cristina de Vera ng Western Cuban, Palawan. Mula Kuyang Odi Paderanga, Kuyang Doc Bulik de Malyates. Ayan. Kuyang Bernard Lim. At happy 87th birthday, ha? 87 na si Manay Luchi Encarnacion ng dati ng DPWH. Aba talaga ha. Mukhang ano lang, parang hindi yang once ha. Yan, parang mga 60 lang siya ha. Pagbati mo na kay dating kay Yusek Teddy Encarnacion at Engineer Angel Beltran Jr. Happy birthday pa kay Tita Zenny Vicente Flores. Nanonood pala sila sa New York. Hello po, happy ayan. watching. Ayan. Batiin natin at tekto natin at baka i-record ko. Mga imported pala Ayan, nanonood sa atin, ayan, Lakay. para maganda ang bati natin habang nanonood sila sa New York. Start spreading the news. I'm leaving today. Nakatape yan. I want Record to yan. Gusto ko yung may buwelo talaga. New York, New York. Happy birthday, Tita Zenny Vicente Flores ng Staten Island, New York. Happy birthday po. Our longing At happy birthday din kay Bambi Vicente Santiago ng California, US of A. Wow. Hanap yung binabati mo, ha? Yung mga imported to, Sister L. Oo, ha? dapat kasama sa survey yan. At saka si Rachel Payong Ayong Navarro. Ayan. Mula kay Ildefonso at Tomasa Vicente. Ito mga pangalan. Ang ganda ng pangalan, ha? Mga ethnic. Kinuha sa kalendaryo. Sabi nga ni Pastor Manigaldo, ayan, natibe. Ayan. Natibe. Native. Iba yung naisip ko sa atin. Mula kay Ildefonso at Tomasa Vicente ng Kalumpit, Bulacan. Ay, kumusta po kayo dyan, kuya, ate? Ha? At happy birthday din kay Edwin Montilla ng Easy Rock, Steve Goles, Jerry Digala, Marian Mempin, Luisa Bertucio, Ramel Melendres at Felipe Baino Jr. Ayan. Oy, si Kuyang Alex pala, birthday din ha. Akala Kuyang Alex Guo, ayan, Onte pala. Ayan. Kuyang Alex Onte, happy birthday. At Kuyang Bernie Asetre. Oy, yung mga mista natin ha. Ayan, kailangan daw buyuin natin to para mag-blow out ha. Mista Abner Dimabuyo. Ayan. Oy, Mista Abner, laban tayo dyan. At belated happy birthday. Ayan. Hindi ka parang nagpaparamdam, Ninong. Mista General Mel Mabilin. Mula kay Mista Pilipinas Kung Mahal. Ayan. From PMA Sandigan 82. Eto na ang report mula kay Edwin Duque. Edwin, bakit hati ang mga jeepney drivers sa pagbabalik ng no contact apprehension na policy? Edwin, please come in. Mayor, base ito sa ating mga driver, lalo na sa kaban ng EDSA, yung mga papasero jeep ay okay sila dun sa muling pagbabalik, pagpapatupad ng no apprehension policy ng MMDA, lalo na sa bahagi ng EDSA. Dahil una, sila yung tatamaan dahil inamin nila na may mga paglabag sila minsan, pero mapipilitan daw silang susunod. Bagamat dapat lang sila, batas sila yan. sa Whether we like it or don't. Pero mapipilitan sila dahil batas, Mayor. Pero yung mga karamihan na interview naman natin, lalo na itong mga
joyride, itong mga iba pang mga motorsiklong namamasada, tutol sila dahil ilan daw sa kanila ay naka-experience na noon na kapag lubak yung kalsada, iiwasan nila o kaya may mga ambulansyang nakasunod sa kanila. May paliwanag, Edwin, at may paliwanag na dyan si Chairman Don Artes kanina ano daw, may mga tao sila, mga deaf and mute pala ang mga inaano nilang nagbabantay sa AI. Ayan. Pagka yung mga violation pa, nire-review. Pagka ganun exempted naman yan, pag kami iniwasan sa harapan, halimbawa, ayan. May obstruction. Obstruction. Ayan, may lubak. O kaya may pako. Ay, may pako. Ayun nire-review nila. So, huwag sila masyadong mag-alala dyan. Ayan. Kumbaga yung dati kasi medyo maraming loopholes dun eh. Matamlay yung ilang matamlay. Tinatanong natin kung ano yung mga reaksyon nila. No comment na lang daw. Pero yung mga ibang motorista, Mayor, yung mga private vehicles na tinakausap kanina, lalo na yung mga dumadaan sa EDSA, Ross Boulevard, mga Mabuhay Lane, ay mas maganda raw yung mga ganon. Una, magkakaroon uli ng disiplina at control yung masyadong harabas magpatakbo sa kalsada. Sila raw yung nakinabang noon at naging maliwala sa kanilang isip na maaring maaksidente dahil bawat isa ay nakikirandam na magkamali dahil nga sa maaring violation kapag sila ay lumabag sa trapiko. Totoo yan. Ngayon ay mas maraming private vehicles yung umuuyon sa ngayon doon sa muling pagbabalik ng no contact apprehensive policy ng MMDA. Pero karamihan naman tumututol pero wala rin namang magawa ay mga driver ng jeep, taxi at iba pang mga joyride na dumadaan sa EDSA at Mabuhay Lane. Okay nga, Rod. So ngayon ay napapractice na, Mayor. Okay. Yung pa medyo hindi na ganong magpatakbo. Mukhang ngayon pa lang nakaramdaman na nila na sa kanilang sarili pinapractice na sumunod sa batas trapiko. Okay. Yan, Mayor, ating update mula pa rin sa kaba ng EDSA sa bagay ng Quezon City, RH23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat Edwin Duque. Ayan, sa totoo lang kasi pasensya mo mga kaibigan natin mga jeepney drivers marami po sa inyo barubal magmaneho. Ay, totoo naman yun, Lakay. Yung yung parang di mo alam, lasing ba to? Paano pala kay ganito? Paslant yung jeep. Kala mo ubusan ng kalsada, ha? Pero sa kalsada, nandun ang winner natin, si Ninong Sherwin. Nandoon sa, nasa Malolos, Bulacan. Nasa Malolos, nasa Barasawain Church ba si Sherwin? Daming bayan. Siyempre din sa ating malakas promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon na Sherwin? Ninong. Yes, Lakay Deo, dito sa Barangay Bungahan, dito sa Malolos, sa Bulacan. Ito mo na napakaganda ng mga bahay. Oo nga, yayaman ng mga bahay dito. Pero hindi yun ang bahay ng winner natin, Lakay. Hindi ba? Ito yung bahay ng winner natin. Gaganda ng mga budget. Siguro mga OFWs ang mga yan. Sa probinsya, mga malalaking bahay, mga OFW eh. Laki naman ng bahay na pinakikita natin, hindi naman pala yung bahay ng winner. Ito yung ating winner. Dahil, tignan mo naman, parang di mo sila mayaman ng mga taga-Malolos. May radyo una. May pangalawang radyo. Wow. Meron pang bago. Wow, laki niya na. Pang-video okay yan ha. Pang ano ha. Pang-bulabugan yan ha. Naka-cellphone pa. Pang-karaoke. Tapos may cellphone pa. Hindi talaga. Parang hindi mo sasabi mayaman talaga ang nakikinig ng programa mo, Lakay. Pangalawa po, Kuya. Elmer Mejia po, boss. Elmer Mejia. Kuya Elmer Mejia. Opo. Ayan na, Kuya.
Good morning po. Good morning. Salamat po. Kuya Elmer, lahat ba ng mga Elmer? Favorite po namin kayo na announcer kada umaga. Love you, kuya. Muwa. Chup-chup. Alam po, nung namatay si Joe Tarok. Opo. Ayan. Alam mo, Good morning po. Good morning po, Kuya Elmer. Alam mo, Kuya Elmer, lahat ba ng mga Elmer mahilig talaga sa radyo, transistor? Bakit? Alam mo, may kilala ko. Alam po, dito po ako. Nakikinig na radyo, sunod, nag-walking. Ang dami-dami mong transistor dyan, mga mini component, mga... Ba naman, loyal. Parang si Prosecutor Elmer Rillo ng Pasay. May collection sa yan, Sister El, ng mga lumang transistor radio. Talaga? May Radio Well pa siya, may Sanyo, may mga sinauna pa yun May MacArthur pa yata. favorite po yung bubit. Ay. Nami-miss ni Kuya ko. Kuya Parang Elmer, nakaraan lang tayo may bubit ayaw mo tayo bulong ko kay Sherwin, gagawin kitang bubit dyan sa Malolos, Bulacan. Actually, lakay, meron na dito. Eto na, Yan ang indikasyon na yayamanin daw ang may-ari ng bahay. Ayan. Kumusta pa kayo, Kuya? Anong ginagawa ninyo? Mukhang chill-chill lang po tayo ngayon. Lang po ako. Yung mga anak ko po kasi pagka may pasok, tagatid ng mga apo. School driver. Apostolic job. Nakakalimutan po yung programa nyo, DCRH nakakawala ng pagod. Ay, maraming salamat po, Thank you Kuya. po. Ayan. Kaya pala maaliwalas po kayo ngayong umaga. Oo, may apo na pala Chill-chill si lang. Kuya Elmer pero mukhang bagets. Oo nga Ayan. Nakita ko po yung DCRH na sakyan kaya Nilakasan mo, tinodo mo ng volume ng radyo mo. Yung pang karaoke, tinodo na. Naka 5:30 pala ng umaga, hinahapon na kami nito. Bigyan ka agad ng... Bigyan mo na. Bigyan agad ng vitamin C, Kuya. Ayan. Ang aga-aga nung nakita na kami, talagang tuwa-tuwa siya at pinagmalaki na doon sa mga kasama na magja-jogging at mga babiking. Andito ang DCRH. Kaya mag-tune in kayo para kayang mga manalo ng 1,000. Kaya. Dahil nga na-actuan tayo ni Kuya Elmer. At sino paborito mong announcer pag umaga? Leo Macalma. Aba, love you, Kuya. Muwa, chup-chup. Tapos po, boss. Leo. Wala pong anuman. Babawiin ni Sherwin niya mamaya. Mamaya. Pinakita lang pala sa camera. Ito ang pampagana mo, vitamin E! Ayan! Wala po anuman, Kuya Elmer. Katernong DCRH Grocery. Ayan. Maraming salamat po, DCRH. Ayan. At dahil batang DCRH na meron kang uniforme, ang DCRH t-shirt. Ayun. Thank you po, maraming salamat. Wala po anuman, Kuya. Ayan. Sa pag-jogging. Ayan, pan-jogging daw. Ayun, sakto. Oo, tama-tama. Si Mrs. Kuya, asan? Ito po. Ayan. Nagbibideo. Ay, Mrs. Hello Ay, po. ate. Ayan. Ayan. Nahihiya sa mga regalo nyo. Ayan, wala Hello po po. anuman, Ayan. ate. Ayan. Maraming salamat, ate. Ayan, happy family. Ayan. Yes. Thank you po sa pagtangkilik sa DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, gumaya kayo kay Kuya Elmer Nea. Huwag kayong engot-engot, huwag kayong na walang alam ka sa EDSA. Mamaya mahuli pa kayo ng non-contact. NCAP po. DZRH, huwag kayo ng susunod nating winner sa DZRH. Malakas promo August Summer 6. Serving Battle para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at Kuya Elmer Mejia at Mrs. Mejia. Magandang umaga po at good morning at Merry Christmas! Marami pa natin papaligaya. Parang yung si Lola kahapon. Yung nagpunta rito, sabi mo. 87 years old. Ayan. Wow. Sinong kasama niya lakay? Ano nga bang pangalan ni Lola? Kuha mo ba pangalan ni Lola? Taga si saan? Lola Filomena Wadjong. Ayan. Wow. Taga Lawag, Ilocos Norte, Sister El. Ilocana, pero nakatira din sa may Onyx San Andres, Manila. Pumunta rin talaga rito. Abay, talagang kung makayakap sa akin kanina, parang 1,000 taong kaming dinagkita ni Lola.
Yung hindi kayo magkakilala. Pero alam mo, nakakatuwa Lakay, na sinadya ka pa niya rito. Yes, at ang sabi niya, alam mo ba, na-interview muna ako? Sabi, ay, talaga? Ganun po ba? Oo. Ako yung matandang graduate ng high school. Sabi niya, talaga? Talaga. Wow, nakakatuwa naman. Ay, Lola Filomena Wadyong, naimbag nga bigat mo, Lola. Ayan. Good morning po. Good morning po. Ingat po kayo, ha? Malakas pa siya, ha? Grabe, 87. Matanda ng ilang taon sa DZRH. Isa o dalawa? Yes. 2 taon, Lakay. Oo nga. 85 years na tayo eh. Tama. Halos matanda na 1 year kasi mag-86 years old na ang DZRH. Oo, ayan. Lakay. Kaya napasok kay Lola, although na malakas pa siya, medyo bata pa. Ayan. Hindi pa tinutubuan ng bagang. Ayan. Wala pang baga. Ay, Lola, naimbag nga bigat. Hello po. Ay, nakakatuwa. Pero ang House Prosecution Team ipipresenta ang matitibay na ebidensya sa impeachment at hindi magpapa-epekto sa bagong komposisyon ng mga senador sa 20th Congress na kung saan marami ang pro-Duterte. Arrest number 12. Milky Rigonan, please kami manang Milky. Lakay at Sister El, wala nakikitang problema ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team sa magiging komposisyon ng Senado sa 20th Congress, kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Para kay Representative Lawrence Defensor ng Iloilo, isa sa miyembro ng House Prosecution Team. Balanse ang komposisyon ng Senado sa 20th Congress. Ang resultaan niya ng midterm election ay nagbigay ng maayos na representasyon mula sa iba't ibang panig ng politika, mula sa mga kaalyado ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, hanggang sa mga dati nilang kakampi at oposisyon. Para kay Defensor, mas maganda na balanse para mas madaling tanggapin ng taong bayan at hindi sabihing niluto ang desisyon ng Senado sa impeachment court. Paliwanag ni Defensor bilang isa sa mga miyembro ng prosecution panel, hindi niya isusulong na mag-inhibit o lumiban sa paglilitis ang sinumang senator judge kahit pa sa hayagang kaalyado ni VP Sara. Anya, walang motion for inhibition sa isang impeachment court dahil ito ay isang political process, hindi judicial proceeding. Naniniwala rin si Defensor na isang maging patas at objective ang proseso para anuman ang resulta ay madaling tanggapin ng lahat ang naging desisyon ng Senado bilang isang impeachment court. Ako si Milky Regunahan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunahan mula sa Kamara. Teka muna, ba't... Ayan. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Si standby Boy Gonzales. Ayan. May boses na ba si Boy Gonzales? Ayan. Standby Val Gonzales. Happy birthday muna kay retired Major General Rene Gumban, ang Deputy Director for Operations ng PIDEA from Batang San Miguel. Ayan, Batang RSA, Jer Kalima at General James Brillantes. Oras, Sister L. It's 9:18. This time check is brought to you by AC. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:26. Uy, may mga bisita tayong taga Department of Trade and Industry, Sister L. Yes. Center for International Trade Expositions and Missions. Ayan na. CITEM. Ayan na. CITEM, CITEM. Ayan. DTI, CITEM po ba ito? Ayan. At mukhang maganda, Sister L. Dahil mukhang magbebenta sila ng bigas na 20 piso kada kilo. Ayan. May dala-dalang bigas. Alam ba silang dala-dalang bigas? Ayan. Mukhang pagkain ang kanila i-promote. Pagkain Lakay, mga local products. Naku, masisira ang diet natin dito. Ayan. Ipakilala natin ang kanilang project director ng IFEX Philippines, ng ang department manager ng CITEM, si Director Rowena Mendoza. Director Mendoza, good morning po. Kumusta po kayo? Magandang umaga, Lakay. Apo, ayan. And Sister L. Good morning po. Good morning po. At siyempre, ang kinatawan ng One Vizcaya, si Mama Alma Kasumpang. Hi, Mama Alma. Good morning. Good morning po, Lakay. Ayan. Good morning. Good morning. Ayan. At
ano nga pala ito? Meron palang Kata Awards for Food winners na makikita natin, Sister El, sa IFEX Philippines at gaganapin sa... Bukas yan, Lakay. Bukas na ba? May 22 hanggang 24. Dito lang sa likod natin, World Trade Center. Kaya pala ang dami ng mga ano diyan, mga signages, mga mga tarpaulin, ha? Akala ko may kandidato eh. may Thanksgiving party. Ayan. Anyway, tawin natin si Director Rowena Mendoza. Ayan. Actually, second time yata natin ma-interview sila rito, Sister Elle. Ayan. Parang last year, if hindi ako nagkakamali. Ayan na, Director Rowena Mendoza, may paki-explain nga po pala kung ano po ang IFEX. Ayan. Ayan. Ang IFEX po, ang ibig sabihin po niyan, International Food Exhibition Philippines. And ito po yung isang trade fair na ngayon po ay 18th edition na po niya since 2004. And ito ay isang trade platform po para sa ating mga food exporters na nag-try na magbenta or reach the target market nila na mga overseas, lalo nating mga foreign markets. Ano mga pagkain diyan, ma'am, ang makikita? Ayan, mabibili, ayan, mai-exhibit. Marami po tayo dito kung ano yung naiisip niyong pagkain, beverage, fruits and vegetables, yung mga meat, poultry and dairy, yung mga ready to eat, so anything na you think na meron tayo na kinakain natin, nandito po sa IFEX Philippines. Ang hinap kong pagkain po yung partner ng vitamin E, Emperador. Ito lang kayo meron, no? Meron bang Kangkong King. Kangkong King. Yan ay wala bang sisig diyan, crispy pata. Ayan. Chips talaga kayo. Pusit, inihaw na pusit. Siguro meron sila dried pusit. Dried pusit. Meron po yung mga yan. Masarap yung lakay, dried. Nagugutom ako. Kala mo, nakita mo ng dala Director Rowena, ginutom ka na kaagad, ha? Ilan lang po ito. Yung sinasabi ko nga lakay yung ube na ube halaya, natikman ko na yan, masarap yan. Creamy. Ayan, so yan po ay i-display sa World Trade Center at pwede po mabili. Ayan, hindi po libre pwedeng tikim. May free taste. Punta tayo dun lang, ikot lang tayo. Baon tayo ng kanin. Dapat gutom kayo pagpasok. Para labas ng busog. At kailan po gaganapin ito ulit, ma'am Rowena? May 22 to 24 at the World Trade Center po. That's bukas na po hanggang Sabado. At sino po ang mga participants dito, mga kaluhok dito, mga nationwide ba ito? May mga iba-ibang klase ng pagkain mula Batanes hanggang Tawi-Tawi? Yes po. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, north to east, north to south. So lahat po, all the regions well represented po dito. Even yung ating BARM, meron po silang rin dito pavilion or booth. Lahat ng regions natin, kasama ko po ngayon from Region 2. So isa po siya sa mga Katha winners po natin na tinatawag na ito yung mga top products na makikita po natin sa IFEX this year. Ayan, si Ma'am Alma Kasumpang, Sister Elle. Yes, Lakay. Ano itong Katha Awards ninyo, ma'am? Ano yan? Kami po yung isa sa mga pinagpala po na manalo po ng Katha Awards po. Last year po nanalo po ulit yung kalamansi namin. And ngayon po yung siomay po na may twist naman po, may mushroom naman po siya. Ay, taray, ito pala yung unmeat siomay. More of tapos may nominated din po kami sa iba pang category. So meron po kaming sherbet po, 90% po siya na fruit. Pero siya, parang ice cream po na 90% sherbet po. Ano yan? Nakasachet ba yan? Nakasachet. Sherbet na nakasachet. Nakasachet ba yan? Kamukha po siya nung paletas ng Mexico po. So yun po yung naging inspiration natin. Yan pala yan. Tawag namin sa probinsya ganyan, ice drop. Yes. Lumevel up na ice drop, Sister Elle. Ice drop sa amin, popsicle. Popsicle. Brand yun, di ba? Sa probinsya, popsicle. Parang masarap yung masarap pang dessert. Appetizing. Ano yung mga nanalo yung award, Katwa Awards sa anong produkto, Ma'am Alma? Under meat category, meat and confectionery. Meat pero unmeat.
May nabasa ko, unmeat siomay lakay. Ayun no, yung Ay, kay pinapakita Century. natin. Ganun ba yan? May unmeat siomay. Ayun no, lakay. Yan po. Parang hindi masarap eh. Kasi hindi mo matikman. Inaanyayahan po namin kayo lakay. Parang kailangan daw may dala. Ginugutom ako bigla. Wala pa tayong breakfast eh. Mainit-init pa. Masarap yan. May deep lakay yung ano. May toyo mansi. Tapos may chili sauce. Sarap grabe yan. naman. Panira ng diet naman yan. May isang kubitan ng vitamin E. Ayan. Sarap yan. Parang inom na inom ka. So, ito mga produkto niyo, Ma'am Director Rowena Mendoza, Mama, ito ba ay ano yan na pwedeng pang-export quality? Kasi nakapak maganda ng pagkakapak parang pwedeng idalhin sa ibang bansa. Pwede bang pang-export din yan? Pwedeng sa mga grocery items, mga ganyan? Ang ano po natin, lahat ng mga produkto natin dito sa IFEX Philippines, dumaan po siya sa masusing pag-screen. At ang talagang criteria po natin dito, lalo na doon sa Food Philippines Hall na tinatawag natin, na meron, ito po yung isang hall namin na lahat po gusto natin na ito yung mga i-present natin sa ating mga foreign trade buyers na mga export-ready products. Meaning, sila, pwede na silang bumenta abroad at yung kanilang supply kaya po nilang yung mga demands ng buyers kaya nilang i-supply. Naku, Mama Alma Kasumpang, ayan siguro ito baka pwede nyo gawa ng paraan kasi mga kabayan natin mga Ilocano nga nasa Saudi namimiss daw nila yung pinapaitan. Pwede bang pinapaitan na nasa sachet? May mixes po tayo ng pinapaitan lakay. Yung nakasachet na yon tapos ready to cook na lang po. Ilalagay na lang po. Papainit na lang. Papainit na lang po. Sarap na po. Tignan mo nga pero naman. lakay, gusto kong itanong kay Ma'am Rowena, ano po ba yung ngayon, as of now po sa monitoring ninyo, ano po yung mga produkto na top na ini-export natin sa ibang bansa? Nung nakaraang edition, ang talagang top 3 products natin, number 1 po is beverage. So lahat ng mga fruit juices or kahit mga non-alcoholic and alcoholic, basta beverage, yan, patok po sa ibang bansa, yan ang hinahanap. Ang pangalawa po yung ating mga fruits and vegetables. And then yung mga rin natin, bakery and confectionaries. Yun, and snack food. So itong mga mga packaged products po natin. Ito yung mga hinahanap ng ating mga buyers. And maganda rin na ipunto ko po dito na ang talagang medyo hinahanap talaga ngayon ay yung mga healthy food products natin. Mga sustainable products. Ano po yung mga healthy products po dyan na matutunghayan sa sa IFEX exhibit natin dyan sa World Trade. Katulad po nitong nandito sa harap ko po, yung mga kangkong chips na mga vegetable based, even itong cocos which is coconut. Masasabi po natin na ang mga produkto natin na like yung mga sinasabi nating Premium 7, yung mango, banana, pineapple, coconut, and then we have yung tuna and coffee and cacao. Ito po yung mga prime products natin na kilala ang Pilipinas. At dito rin po tayo may mga mga supply. Pero meron po tayong mga rising na talagang bumebenta ngayon, katulad po ng ube, katulad po ng kalamansi na produkto po ni Miss Alma, and then yung durian na ngayon ay patok po sa China. Durian. Durian. Nagkakaroon tayo ng strong presence ng ating mga products. Tatuloy naman natin ang Thailand kasi Thailand na magaling sila dyan sa mga packaging na mga fruits, langka, ayan, mga durian, dried fruits. Siguro Ma'am Alma siguro yung rin natin sa Ilocos meron ding mga red wine, mga wine na local gumagawa din ba kayo sa Biskaya? Mostly po na gusto namin i-encourage ngayon po lakay sa farmers are yung mga agricultural produce na madami po. Especially po sa Vizcaya po, madami po tayong mga pineapples at saka mango. May pineapple din sa Vizcaya? Opo, yung sa Amballo po, side ng Bagabag po. Akala ko sa Bukidnon na Tagaytay lang. Di ba? Hindi mo napagisan. Marami palang pinya doon. So yun po yung inspiration namin para makagawa po kami ng sherbet. Yung 90% real fruit po siya, no added sugars, wala pong artificial flavors and colors. Kaya mabenta yan, lalo na sa mga nagda-diet lakay. Gusto nila yung mga ganyan, walang mga sugar. So ganyan. pineapple, plant-based po. Tatalo niya ang Del Monte tsaka Dole nito.
Ayan, okay. Mama Rowena, sige po. Imbitan niyo po yung ating, paano nga pala yung mga gustong sumali, ayan, mag-exhibit din ng kanilang produkto, ayan, ngayon hindi po sila nakasali, baka next time siguro. Paano po mag-participate dito? Ang pagpa-participate po dito, mas maganda rin po, lalo na sa mga regions natin. Puntahan po nila yung ating mga DTI offices, mga regional and provincial offices ng DTI. At doon po sila pwedeng magtanong at mag-inquire dahil sila po naman ang partners natin. Pero pwede rin naman diretso sa amin, sa SITEM. Ang ano lang natin, requirements po dito na nasabi ko po kanina, aside from the business requirements po natin, na syempre dapat legit silang mga businesses. Yung kanilang mga FTA, dahil kailangan po food ito, dapat pinangangalagaan natin ang kanilang mga yung ating yung ating quality, yung food quality po, yung sa food safety. So yung FDA certifications and yung certificate of product registrations ng mga produktong iso-showcase nila dito sa IFEX. Ayan, kasama yung expiration niya after 20 years, mga ganun. Tagal naman. Ayan. So, ang galing. Kaya pala si Mama Alma Kasumpang, every year sumasali. 2 million na nga ba ang premyo rito ngayon? Magkano ang premyo sa sa mga tsaka kung winners? paano sumali sa Katha Awards po. Yung sa Katha Awards naman po, meron kaming special event or special feature na Flavor Finds. Ito po yung special setting namin na tinatampok natin ang mga new and innovative products na hindi pa ho nasasabi natin na nalo-launch ng mga companies po or ito na-launch na nila pero medyo maliit pa yung nagiging presence. So ang IFEX po nagbibigay ng plataforma para sa mga produktong mga bago at innovative. Ngayon, para makasali dito, dun po sa Flavor Finds, yun ang kanilang first touch point para ma-nominate. And then pag na-nominate sila dito sa for Katha, doon na po nagkakaroon ng mga series na mga deliberations and screening. And masusi po talaga yung screen ng mga products. Meron po tayong mga technical working group and the board of judges. Ayan, isa yung si Sister El, matakaw yan. Taga-tikim Balakay. Taga-tikim, food taster. Ayan, pwede yan, pwede. Ma'am Alma, ayan, yun na parang 2 million sa mo ginastos. Napakalaking opportunity po yung binibigay po ng DTI at SITEM po sa aming mga MSMEs po kasi nakakapag-showcase po kami ng aming mga products po at nakikilala po kami sa ibang bansa po at nakakapagbenta po kami doon po. Saan bansa mabenta itong mga products na galing sa diyan sa IFEX, Ma'am Rowena? Ang po natin ngayon, regular mga buyers natin na pumupunta talaga dito so consistently ang ating mga buyers from UAE or Middle East, Americas, and then we have from China, from Japan, from Korea, Singapore. So actually last year mga 35 countries po ang nagpunta ngayon. And this year parang mas marami at merong mga bagong mga countries pa na pupunta na through the efforts din ng ating mga trade posts, yung mga DTI trade posts natin and mga Philippine embassies na tumutulong na mag-promote ng IFEX. Galing naman. Kita mo, mga produkto para natin export quality, nakakarating na sa 35 countries. Ayan, napakalaking bagay po yan. Mama Rowena, maraming sa po. Mama Alma, ayan. May message po kayo, baka nakinig si Secretary si DTI, Secretary Roque po. Ayan. Kumusta na po siya? Kumusta ang bilihin? Ayan, Ma'am Rowena Mendoza, ang Project Director ng IFEX Philippines, ng Department Manager ng SITEM, at si Ma'am Alma Kasumpang ng One Vizcaya. Ayan, maraming salamat po and congratulations at good luck sa inyong exhibit ngayon dyan sa World Trade Center hanggang bukas lakay, starting tomorrow hanggang Sabado 24. Pwede po may dagdag lang po para hindi po magkaroon ng confusion lang po. Yung tomorrow po na first day po natin, open po to the public ang halls D&D.
E, ibig sabihin po yung meron lang pong restriction dun sa ating Food Philippines Hall kasi dito po yung B2B or business to business. So mga trade buyers and guests po ang ano po natin doon, restricted entry access lang po doon. Pero for the entire 2 days, yung sumunod ng mga araw, open to the public na po. Ayun, pwede na kumain ng mga sample dyan. Free taste. Ayan, dala kayo ng kanin. Sabado pala dapat pumunta lakay. Umaga pa lang. Parang pagdating ng hapon. Mama Rowena Mendoza, thank you. And Ma'am Alma Kasumpang, just Agina Apo. And congratulations. Salamat po. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:43. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Oras, Sister L. It's 9:49. Sandali lamang, Boy Gonzales, sa mga wala pong pera niya na gustong magkapera. Ayan, abay, total, araw-araw gamit naman yung cellphone ninyo, ha? Pa-selfie-selfie pa tayo dyan. Ayan, para pakinabangan lalo yan, ma-enhance pa yung mga talent po ninyo. Ayan, sumali na lang kayo dito sa photo contest ng PAGCOR, ha? At ang tema po ng kanilang photography contest ay nabukas sa amateur at professional photographers. May temang infrastructure for economic development. Ayan. Yan po ang sinasabi ni Bossing Chairman CEO Altenco. Ha? Ang sabi niya, ang photo contest na ito ay layunin na ipakita ang mahalagang papel na maproyektong pang-infrastruktura katulad na naman ng mga highways, tulay, seaports, airports, at iba pang pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 categories. Ang conventional, mobile at drones. Ayan, yung drone siguro, ha? Yung mahilig sa drone dyan. At 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ba, malaki-laki ang premyo. Magkano ang premyo dito, Bossing, ha? At para sa karagdagang detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Daming Bayan. Report mo na kay Boy Gonzales. Grabe itong nangyari naman sa Bulacan, Sister L. Bakit lakay? Yung 3 anak ni Mrs. sinunog. Ay, oo. Lakay dahil daw yung lakay sa mukhang merong depression si Mrs. Mukhang si Mr. Ayan. Kasi pati siya, sarili niya lakay. Sinilaban niya. Sinunog mo na yung yung 3 anak. Binuhusan ng gas. Ayan. Gas daw lakay Pagkatapos, siya naman ang nagsunog ng sarili. Diyos ko, nakita ko yung post niyan sa Facebook lakay. Parang mayroong convo pa sila nung kaibigan niya yata yun, hinihiraman niya ng pera. Kasi sabi niya, hindi niya daw mapa-dead yung kanyang anak dahil nagkatrangkasyo siya lakay. So, di ba pag may sakit siya, hindi pwede dahil makukuha ng bata yung sakit. Nangihiram siya lakay, pambili ng gatas. Tapos parang hindi, sabi niya, pagka nakakuha agad ako ng pera, papahiramin kita. Mukhang yung kaibigan na hinihiraman, medyo kapos din. Tapos parang yun nga lakay, parang ang kwento niya, sabi niya, parang kausap lang kita kanina, tapos hindi nila akalain na may gano'n na pala lakay. Na iniisip, ano? Oo, na may gano'n na palang problema. Ayan. Si Mr. Yun lakay, parang problema yung mukhang sabi niya dun sa chat, may kulang yung binigay na pera sa kanya. Mukhang nahirapan siya i-budget dahil may sakit nga. So, nakakalungkot lakay. Yan po ay dahil sa kahirapan, ayan, kaya na-depress si ate. Ayan, kaya lang tsaka idinaway po mga anak. Kakalungkot naman ha. Anyway, mga misis, ayan na, wag pagka may problema ano lang po, wag niyong sarilinin. Ikwento ninyo sa kapamilya nyo, yan, sa mga kaibigan nyo. Tsaka lakay yung mga kaibigan, pamilya sa paligid. Dapat sensitive tayo sa ganyan, lalo na lakay yung mga kakapanganak pa lang. O nga daw, yung mga bagong kapapanganak. Ano lakay yung postpartum? Postpartum lakay. Ba't di ko naranasan yan? Hindi ka naman lalaki sa bahay. Usually daw yung lakay, pagka yata yung iba before manganak or after manganak,
prone sa ganun. Nararanasan yung ganun? Yung mental health. Kasi lakay, nakakapagod naman talaga, di ba? Hindi pa ako nanganak, pero kasi lakay, nakita ko yan sa kapatid ko, yung ate ko na ako ang ginawang yaya. Alam mo, sa totoo lang, ang hirap din sa yung mga kababayan. Biro, 9 months na dala mo yung baby. Ayan, tapos puyat lagi, lakay ng tulog yung mga yan. Pagkatapos, hirap pang manganak. Ayan. Yes, oo. Tapos yung pag-aalaga. Ayan. Pagkatapos si Mr. Laseng, adik. Ayan. Yun yung patay. Yun yung problema, lakay. Yun yung kawawa ng mga sitwasyon. Kaya tinatawanan ko na yung sabi ng teacher doon sa isang classroom, sino ang ilaw ng tahanan? Ayan, nanay. Ayan. Sino ang haligi ng tahanan? Ayan. Nagsimula sa halimaw. Parang napanood ko yun na. Di ba may mga teacher na nagbablog yung pero hindi naman nila pinapakita yung mukha ng mga estudyante. Sino ang haligi ng halimaw yung sino ang haligi ng tahanan? Tatay, adik. Lasing. Yung mga bata pa naman ngayon na kaya, no? Wala din control yung bibig. Sasabihin eh. Ayan. At speaking of adik, Sister L, paggamit o pagkagumon sa illegal drugs, sakit na dapat gamutin ayon sa Korte Suprema. Ayan. Ewan ko nga ba, kung si Digo ang tatanungin mo dyan The order is dead or alive. Idong, Mr. President, kumusta po sa The Hague? Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakaya Deo, Sister L, nilinaw ng Korte Suprema na hindi dapat alisin sa trabaho ang isang kawani ng pamahalaan na nagpositibo sa paggamit ng bawal na droga. Sa desisyon ng Supreme Court, ang bangka pinaliwanag ito na ang paggamit ng illegal drugs o pagkagumon sa paggamit ito ay hindi tinuturing na krimen lamang kundi isang karamdaman na dapat gamutin. Sinabi ng EC na maaari lamang tanggalin sa trabaho ang kawani na gumagamit ng bawal na droga kung tumangging makipagtulungan sa intervention o mabigo sa intervention. Ang paglilinaw ng EC ay matapos na pagtibayin ang desisyon ng Court of Appeals sa kaso ni Muntinlupa City Officer Engineer Carlito Salomon na nagkasala sa kasong grave misconduct dahil sa 2 beses na nagpositibo sa sabu. Gayunman, sinuspende ng EC ang mga parusa at iniutos ang muling pagsuri kay Salomon. Ayon sa EC, kung si Salomon ay nagnegatibo, walang paggamot na kakailanganin at maaaring suriin ng Civil Service Commission ang paglabas ng kanyang mga benepisyo at ang kanyang pagiging karapat-dapat para sa hinahanap na sa serbisyo publiko. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ang bait naman ng Supreme Court, di ba, company policy, pagka nag-positive ka sa drugs, tanggal. Ayan, yes, sa mga empleyado, alam din naman kasi natin yung mga responsibilities natin. Alam po natin yung bawal. Ayan. Kung bawal ang droga, edi huwag kang magdroga. Isipin mo yan, ha? Diba, Noble Greg Kayabyab, Kuya Benji Kahukom, ha? At Vilma Grospe. Ayan. Pakibati naman aking mister na nasa Tagig, si Harold Grospe. Ayan. Ako po si Vilma Grospe ng Gimba, Nueva Ecija. Ayan. At good morning, Besa Zamora. Happy birthday pa Kuya Dikoy Prieto ng Tayabas Lads, Doc Randy Baradi ng Perpetual Hospital, at mula kay Kuya Orly D. At happy birthday Ascom Jet Marunilia ng Bureau of Customs. Alaba tayo dyan. Daming bayan. Kasi ang laki-laki natatawa ako kasi naghahanap ka pa. Naghahanap pa ng babatiin. Kasi meron tayong hindi mabati rito, magtampo. Oy, pero ako laki shout out ko lang, laging nakatutok to sa atin. Oy, shout out, si Doc Gina Jimenez. Beltran. Ayan. Ay, hello po. Ayan.
Sino? Kasodio Jimenez Lakay na laging nakatutok sa atin. Ayan. Batiin din natin yung mga taga Department of Health na naiwan. Ayan. ang officer ang mga taong bahay. Ayan, ang taong bahay ng Department of Health. Ayan. Ang officer in charge ngayon sa DOH dahil wala si Secretary Ted Herbosa. Ayan, hakot-hakot ang mga 50 opisyal at empleyado ng DOH sa Geneva, Switzerland. Ang OICIC Yusek Ike Bravo. Ayan. Good morning sa ating mga masisipag na mga taga-DOH. At siguro yung mga mahilig pumasyal sa abroad, sana pasyalan nyo rin ang mga government hospitals para alam nyo ang kalagayan ng ating mga pasyente. Nakakaiyak, nakakalungkot. Ayan. Ay, nako talaga, ha? I-project mo nga yan, Val. Ayan, mami, may assignment ako dito kay Val. Ayan. Alam mo na yan, Val. Papa-feature natin yan. Daming bayan. At bilis ng oras, Sister El. Kailangan din daw natin Lakay magpaalam Bawal the overtime, walang bayad. Yan po ang kubuhan natin palatuntunan ng Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman with May Binauhan. Oras. It's 9:59. Ano? 9:59. Ha? Bye! Bye-bye. Ingat. Stay safe.